sakto morning mga kasakto. So again mga kasakto, update tayo sa ating tuslong na area o yung ating tinatawag na intercropping. Unlike doon sa iba na pinakita ko sa inyo is yung ano lang, pure tawag nito yung multi-cropping, maraming tanim. So dito pansin nyo sa area natin na pinag-unahan talagang taniman. Sa mga previous video, unang-unang natanim ko nito is yung cauliflower, sikan, carrots, and then ngayon cauliflower, after cauliflower litos. So after litos nag-carrots, root crops. So nagbalik tayo sa litos and then may intercropping na talong. So crop rotation talaga yung nangyayari sa area na ito. So yung topic natin ngayon is yung kung paano sa routine ng pag-aabono ng ating litos. So again, sa nag-request na sa ibang content natin na gustong ipakita ng nagtatanong sa BB Ducks farming. So focus muna tayo rito kasi yung ating ducks may time tayo i-passion natin kung next following day siguro. So balik tayo sa ating topic ngayon. So paano ba bigay? Again, routine ito, ulit-ulit. So same, every 16 liter magdilig tayo ng gamit yung improvised na litro o yung ating litruhan. Again, gamit pa rin ng abono, 18% nitrogen, 46 yung phosphorus o 1846 yung isa. Yung isa naman is Unique 16, product ng Yara. Again, hindi tayo binabayaran ng company, gusto lang natin ipaalam na yun talaga ang totoo nating ginagamit. Binabad ng 2 araw, ito rin binabad ng 2 araw. Again, sa laman nito, naglalaman ito ng 10 kilos din doon, 10 kilos din. Binabad buong gabi. Yung tubig niya is mga 2.5 inches or kalahating dangkal ang apaw sa tubig sa na 10 kilo yung granules. Tapos binabad buong gabi. Kinaumagahan nag-distribute tayo doon sa litro na yon. Yung improvised container na yan na naglaman ng tubig na yung ano lang, hindi chlorinized na tubig, kundi yung tubig na normal lang na walang halong mga chemical o hindi alkaline o yung walang hindi purified, yung talagang clean water lang, walang chlorine sa basic. So dito kukuha tayo dito ng ito 500 ml, isa nito at isa doon na Yaramila, so yung Unique 16. So tapos linagay ko rito. So yun na, sa distribution ko dito na yung pakain. So again, si talong hindi ko muna siya pakainin ngayon kasi baka susubra siya. Schedule for pruning in the next following days kung may oras tayo. Same pa rin yung gagawin natin ni talong, kasama na natin siya yan. Ito pa rin, kunin pa rin yung mga talbo sa ilalim. Same, sinali ko na kasi dito naman lang sa tabi ng ating binibidyohan, kino-content ko na rin. So yun ang finished product nya na intercropping. So intercropping lang kasi kung 3 or 4 na, tinatawag ko na doon sa area ko is multi-cropping. Doon sa baba multi yun. So again, sa topic natin na pag-abono ngayon, hindi pa rin mawala yung ating improvised kawayan o improvised marker. So ganito pa rin, hindi ito mawala. Kung saan tayo nag-stop, doon natin itutusok para malaman kung saan ka nag-stop and then kung saan ka nagsimula. Kung sana, kung may tripod tayo, kung may tagahawak na o videographer, maganda kasi nakita yung 2 kamay, ito sa isa kabilang kamay, yung tabo naman, yung abono na dredge is yung nasa kabilang kamay. So ito,
basic pa rin. Paulit-ulit ko na itong ini-remind sa gustong gagaya at balak gagaya sa ating video, sa ating tanim. Simple lang, walang sikreto. Organic, synthetic, combined fertilizer, yun ang tinitira ko sa tanim ko. Lahat ng ginagawa ko sa farm, sa mga previous video natin, pinakita natin lahat, wala tayong tinatago. Gusto natin malaman ng iba to make. Yung purpose ko dito is makashare at malaman din ng iba yung conversion into integrated farm or sustainable farming. Yun ang aking advocacy sa video kong ito. So ito, butas 1, 2. Dapat kung saan yung elevation niya, doon mo ilalagay. Example, yung elevation niya is nasa taas, dito mo siya bubutasan. Magbutas ka dito sa taas, dito rin sa taas, butas din. Then butas din dito. Yan. Ingatan nyo ang dahon na hindi matamaan. So 6 lang, kasi 6 lang yung sasikan pakain na ito. 2 pakain na yung schedule ng ating lito. So dito. Kung saan yung elevation, doon nyo bubutasan para kung mag-flow yung abono, nandun na papunta sa kanyang puno. So kung saan yung nag-stop nagbutas, doon nyo itutusok yung improvised marker nyo. So yan lang. Nalagay nyo na, kukuha na kayong abono. So 6 na puno yan. So dito, every kuha, ulit-ulit kong i-remind, lahat ng abono, basic lang yung gagawin natin. Kada kuha, siyempre mix. Every kuha. Ang totoong sikreto ng abono is nasa paggamit. Wala sa sabi-sabi yan na piki yan kung anong ginagamit ng abono. Walang response. Depende yan sa paggagamit din sa inyong sistema, sa inyong farm. So ito, distribute na natin. So, ingatan lang natin yung dahon kasi yung isang kamay natin nakahawak sa camera. Again, 6 na puno ito. Ito yung ating diligan. So dandahan lang yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 na puno sa 1 litro improvised na lagayan ng abono. So yan, pinakasimple. Routine naman, kuha naman ng marker, 6 na puno, butas naman ng isang kamay nakadilig para mabilis yung ating sistema sa ating area. So lahat ng ito ako lang nagtatrabaho. Yan. Hanggang doon sa pinaka last. Yan. So masyadong malakas din yung hangin dito, yung northwest. Ano? So sa yung ibang tanong natin. Sana hindi ganoon kalakas yung gaya ng hangin. Continue pa rin yung tubo ng ating tanim. At in following days mag-apply na tayo ng 3rd application ng ating Litos Iceberg. So pabilog na yung iba. Again, 2 pakain pa ito sa edad na 25 days old after transplant. So nag-transplant tayo noong February 12. So ngayon, yung bilang ko is ngayon is February 10. March 10 siguro. Finalize yung date. So basta, ganyan. So yan lang muna konting update dito sa ating area, Canlaon City, Negros Oriental. Maliwanag na naman si Bulkan Canlaon. Sana magtuloy-tuloy yan. Ang sa ganon yung ating tanim ng litos o kahit anong tanim at yung magsasaka sa baba, ang kapwa farmers makasustain sa mga pagsubok ng mga panahon. Salamat. Insakto TV.